Marami talaga mai-inspire talaga sa guest natin for tonight. Kasi kahit ako mismo, never pa po ako naging OFW, pero nasubaybayan ko po yung story niya, which is, siya na yung magre-relay sa inyo mamaya. Kahit ako talaga napa-inspire and na-motivate, most kasi sa mga andito sa Pilipinas, mga empleyado, nagsisettle down lang kasi tayo, di ba? Nagsisettle down lang na, okay, ito lang yung resulta ko. Pero ito siya, talagang iba yung drive niya to achieve the success. And take note ha, kahit na housewife siya sa ibang bansa, hindi po ito naging rason para hindi niya ma-achieve yung first milestone niya dito sa community natin. And itong madiskarteng OFW na to, so hindi ko napapatagalin pa, isang madiskarteng housewife, of course kumita po ng 1.4 million sa 8 buwan using the system. And isa din po siya sa namayagpag sa city nila sa Canada. And take note po, wala pong coach doon, siya lang po mag-isa. With the help, of course, sa kanyang mga team leaders din in that area. So hindi ko napapatagalin pa, let's all welcome Coach May Celestino. Bago po ang lahat, gusto ko munang batiin syempre ang mga mabait at very supportive na Boss Willis. Lagi po siyang andyan. Ramdam na ramdam po namin ang suporta. Syempre, hello din po sa mga iba pang may-ari, kay Doc Pat, kay Boss Mark, at syempre sa aming magagaling at loading coaches, Coach MJ at Coach Marge. Ayan. And syempre po sa lahat ng business partners natin sa ang sulok man ng mundo, good morning, magandang hating gabi, magandang tanghali po, at magandang oras po saan man tayo naroroon. Sana po ang lahat ay nasa mabuting kalagayan. Wow, grabe. I love the energy. Parang ang ganda ng energy natin ngayon, Coach. Lagi po akong hype na hype. Ayun, yun Give na give. talaga. Actually, marami talagang nagme-message dito sa mga viewers natin for today. Nagtatanong sila, ano ba yung life ni Coach May before joining this community pa? Si Coach May po ay isang simpleng, meron po akong 2 anak, si Jan at Sean. So, naninirahan po kami dito sa Quebec, Canada. So, isa po akong housewife. Meron po kasi akong toddler. After ng maternity, hindi pa ako bumalik ng work kasi napag-usapan po namin ng partner ko na mag-stay muna siya sa akin. Kasi mahal po ang daycare dito. So, ayun po. So, isa po akong housewife. Ako po ay mula sa probinsya ng Isabela. How old is your baby boy ngayon, partner? 5 years old na siya. So, ready na siya mag-school. Wow. Question ko lang din, partner. Have you tried working dati? Yeah, isa po akong caregiver dito po sa Canada. Oh, I see. Yun po yung naging buhay ko before. Coming to Canada, galing po akong Hong Kong as a domestic helper. Oh, Pero so teacher po ako sa Pilipinas. wow! Grabe yung experience mo from teacher sa Pinas, naging DH sa Hong Domestic Kong, helper. and then sa Canada ka. Caregiver po. So, what made you decide na from Pinas na teacher, mag-abroad ka po? Or are you the breadwinner of your family? Yes po, I'm the breadwinner, panganay, kasi wala na yung kuya ko, so ako na yung tumayong panganay. And I'm the only one na nakatapos po sa pag-aaral sa aming magkakapatid. So yung responsibility talagang nandun. And I see the life in the Philippines. So parang kahit sumusweldo ka, it's just enough to meet both ends, di ba? Correct, Hindi pa rin correct. po sapat. Kaya parang tapos tumataas lahat. If I'm gonna stay in the Philippines, parang hindi Yes. siya kakasya in the near future pag lumaki na rin yung gastusin sa mga bata. I search for a greener pasture. Nagkaroon po ng opportunity na magpunta muna ng Hong Kong, tapos mag-cross country sa Canada. Tama. So at that time, hindi ko na inisip kung teacher ako o kung magkukuskus ako ng kubeta or whatever. Kasi Correct. may opportunity eh. Yung kita ko po sa Pilipinas, kahit maging principal pa ako, sobra-sobra pa din yung kikitain ko sa Hong Kong or pag nakapunta ako ng Canada. Ayun po. Pero Future. ito, dati pala, nag-try ka na bang mag-business while working? Meron po kaming mga pinatayong konting yung frozen foods, nag-alaga ng mga baboy, mga traditional, pero wala bigas, ganyan. Lahat po sila palpak. Sa simula lang po siya maganda kasi syempre excited pa. Pero pag yung mga tao, uutangin muna, pero hindi na rin pabayad. Kaya bumagsak po siya. Kaya sabi ko, ayoko na ng traditional business. And I've been with online businesses din po before. Actually, Oh. M88 Evolution 8 is 5th online business na rin po. So grabe na pala yung experience mo din, partner. Sunog na partner.
Grabe, no? Kasi most talaga concerned din sila na ilang beses na rin nagtry. And then, yung sa'yo, ako curious lang din ako, what made you decide to try again? Actually, coach, nung nakita ko po siya, hesitant, very skeptical kasi sabi ko, just the same. Pero at bottom of my heart, may bumubulong na, why not? Maliit lang naman yung entry level. May Correct. product naman na. Bawi ka na kaagad. You really have nothing to lose when you join Evolution 8 or Maximum 88. Walang mawawala. Tama. Tapos, what if this time mag-work? Kasi lagi naman po, hindi natin malalaman kung hindi natin susubukan. Lagi po nating sinasabi yan. And Tama. hindi mo malalasahan na masarap yung pagkain pag di mo muna titikman. Correct. So, ayun po, kahit hesitant ako, sabi ko, last one. Okay, last shot. I will give it try. Parang bigyan ko pa ulit. Kasi nakikita ko rin po sa paligid, lahat online na. Bakit pa ulit-ulit ko siyang nakikita? Kasi it is the trend right now. Online na talaga. Magbayad ka ng Tama. bills online. Lahat po, online na lahat eh. So, kung nasubukan ka na noon, para sa akin, coach, hindi naman po ibig sabihin na nasubukan mo pumalya, paulit-ulit na papalya ang bawat bagay. Correct. Exactly. Diba? Kasi Tama. pwede pong hindi nag-work noon, pwedeng mag-work na ngayon. Tama. And sa nakita ko pong sistema ng Maximum 88 Corporation at ng Evolution 8, malayong-malayo po siya sa iba kasi very doable naman siya. Kumbaga, aaralin mo lang, andyan na lahat, spoon feeding na nakahain na lahat, aaralin mo lang Tama. gagawin. So, Correct. I just gave it a try and thankfully I did. Buti na lang. Kasi kung di ko ginawa, sasabihin ko ngayon, sayang. Ito din, partner, kasi meron ditong nag-message din sa akin. Curious din sila paano ka daw na-invite dito sa Maximum 88. So, kwento ko po kung paano ako na-invite. Nung nag-join po ako sa isang health and wellness product din, US-based po yun. Siyempre, sinishare ko rin po siya sa mga kakilala, kaibigan, kasi it's an opportunity. Pag may opportunity, dapat masaya tayong nag-share kasi it's our way of being a blessing sa ibang tao. Di po ba? So, shinare ko po sa kanya pero nag-order lang siya that time. Tapos, nung pinsan ko po actually yung nagdala sa akin sa community, Don D. Celestino ng New Zealand po. Siya po yung nagpakilala sa akin sa community and I'm so grateful kasi nag-message siya nung araw na yun. So, nung sinabi po niya, sabi ko, ni Diyos ko, insan, ang dami ko ng businesses, pareho lang naman. Siyempre, hesitant ka. Sabi niya, tingnan mo lang, malay mo naman. O, sabi ko, wala naman pong mawawala. Kasi pag di mo titingnan, di mo malalaman. Doon po ako na-invite ng pinsan ko. Tiningnan ko po, doon ko po nalaman kung ano yung sistema. Grabe, no? Question, bakit daw hindi nag-succeed dati sa mga past ventures mo since marami ka ding napasukan, traditional and other businesses? Hindi ko ida-down kung ano man yung mga napasukan ko noon. Kasi marami po talagang factors kung bakit hindi nag-work ang isang bagay. Unang-una po doon, sistema and community. Tama. Kasi sa ibang mga nasalihan, minsan pinapasali ka lang nila. After that, wala na. You're on your own. Tama. Dito po sa community kasi natin, from day one, hindi ako iniwan ng community. Tsaka Wow. hindi lang isa ang tumutulong, kundi buong komunidad talaga, mula pa sa may-ari hanggang sa mga teammates. Tama. Everyone is really very helpful kasi iisa lang po yung motibo ng bawat isa, iangat ang Tama. bawat isa. Sa iba po kasi kanya-kanya, pinasali ka Tama. lang. Dito po, hindi. I am really very proud being a part of this community kasi hindi lang po siya business, isa po siyang pamilya na may iisang adhikain lang ang umangat ang bawat isa. Wow, grabe, no? Kaya pasalamatan talaga natin yung mga coaches natin na talagang nag-guide sa atin. Pasalamatan natin si Coach and even one of the owner, no? Yung mga may-ari, sina Boss Mark, Boss Doc Pat, sina Boss Willis talaga. Dahil sa kanila, andito tayo ngayon lahat. And I know for sure, marami kasi din dito, Coach May, na they tried also traditional businesses and parang sa kanila nag-fail din. That's why talagang natatakot na silang sumugal ulit. Pero yun, dahil din sa, yun nga sabi mo, baka ito na. Kasi hindi naman talaga natin malalaman kung hindi natin susubukan. And iba din talaga yung mga milyonaryo or mga bilyonaryo na nasa labas, di ba? Hindi lang isa yung negosyo nilang napasukan. I know they tried many times din. Anyway, ako din po, curious din ako, Coach May. Kasi, di ba, nakapag-try ka din sa Hong Kong, nakapag-try ka din sa Canada. So, being from domestic helper, naging caregiver. So, malaki ba yung adjustment na from teacher, tapos iba na yung line of work? So, for you, ano ba yung hirap ng adjustment? Para po sa akin, wala kasi yun sa linya-linya. Kung ano man yung opportunity na hinaharap mo ngayon, lagi mo lang gagalingan. Mapa-teacher ka man, mapa-caregiver ka man.
mapa-business owner ka man. Kasi at the end of the day, yung resulta mo, mag-judge kung ano ba yung sitwasyon mo, di ba? So kahit ano pa yung ginagawa mo, ano pa yung linyang napasukan mo, lagi mo lang gagalingan. Parang iisipin mo na lagi it's your last day to do it. To always Wow, give your maganda best yun. shot. Tama, Yun po. ang ganda nun. Adjustment lang, i-adapt mo yung sarili mo kung ano yung sitwasyon na nakahain sa'yo at the moment. And as a housewife dyan sa Canada, so what made you decide na, uy, parang gusto ko mag-try ng ganitong business? Kasi coach, everything is online. Hindi ko Mm. kailangan lumabas para kumuha ng mga taong si-sharean ko. Kasi Facebook lang naman, para ka lang nagmamarites, pero ang minamarites ko. Diba? You know, sharing the business is like, para ka lang nag-share ng restaurant na nasubukan mo na maganda yung service, masarap ang pagkain. Parang ganun lang yung opportunity. Uy, may nakita kong opportunity, napakaganda niya. Online po lahat. Gamit ko lang yung cellphone ko at internet na lagi ko naman ang ginagamit araw-araw. So why not pagkakitaan? Transition po. Habang ginagawa ko yung mga bagay na gusto ko, nakakapagluto pa rin ako, nakakapag-garden pa rin ako, Yun naalagaan pa rin yung talaga. anak ko, yung pamilya ko. At the same time, I'm doing the side hustle ng online business na purely online lang naman ginagawa. Oo, kasi nakikita ko yung reels mo eh. Di ba? Nag-gardening. Talagang hindi pa rin napapabayaan. Kasi marami din kasi dito, partner May, na may mga housewife din na andito sa Pilipinas na normally kasi, di ba, nasa bahay lang sila. So why not? Di ba? Meron talagang side income. Kasi isa ka din talaga sa inspirasyon nila na, uy, may housewife na kumikita ng ganito. Di ba? Pwede naman pala. Di Pwede. ba? Pwede po. Kung Pwede. gugustuhin lang talaga, pwede. Yes. And ano pala yung nangyari, Coach May, after you join dito sa Maximum 88, sa Evolution 8? Nung nagsimula po kasi ako dito, yung parang talagang, maganda yung sistema, pero parang petiks-petiks ka pa. Nagkaroon kami ng pagsubok sa pamilya, yun yung na-hospital po yung tatay ko. 1 month siya halos sa ICU. Pero parang yun din yung nag-udyok sa akin na gawin talaga yung negosyo. Kasi lagi nga sinasabi ni Boss Mark, pag may emergency daw, yung emergency salita para lang sa mga walang pera. Emergency siya kasi Tama. hindi ka handa. Pero kung Tama. meron ka, 'di ba? Hindi na siya magiging emergency kasi ready ka sa mga Correct. financial na obstacle. So, yun din po yung nagudyok sa akin nung nagkasakit po yung parents ko. Kasi ano nga po ako, breadwinner. Tapos pag may magkasakit sa pamilya. So, kailangan ako ng parents ko. And I would like my parents na to live longer pa. Parang gusto ko pa, marami pa akong pangarap sa kanila. Kaya habang nasa bahay ako, why not pagbutihin ko ito? Kaya nung ginawa ko po siya, nakita ko po agad ang resulta. And I'm so blessed and grateful na pinasukan ko ang Evolution 8 at Maximum 8. Tama. Kasi actually, partner, grabe din pala yung hugot mo, no, na to do this business mo, yung why mo talaga. Kasi marami kasi sa iba na mahirap kasing magnegosyo talaga na hati na yung nasa utak mo. Or kung ngayon, wala ka pang ganun kalaking emergency, no, sa family mo, mas dapat kang mag-join para at least meron ka ng pera, 'di ba? Para hindi na siya maging emergency kasi meron ka na eh. Ang hirap nun kapag walang-wala ka na tapos hati yung nasa utak mo. So, grabe talaga yung sa'yo, partner May, no? Kasi nagsusupport ka pa sa family mo and I know for sure hindi madali din yung buhay sa Canada. Ano ba yung life dyan sa Canada? Kasi yung iba talagang gusto na talagang mag-abroad kasi dyan na talaga daw yung future nila, dyan na sila magiging milyonaryo. Baka meron kang ma-share sa kanila din, partner. Yung buhay po dito, parang kahit saan po, ramdam din ang inflation rate, recession, ramdam din po. Kasi dito, paycheck to paycheck. Opo, kumikita ng dollar dito, but we are also spending dollar. So, huwag niyo pong kakalimutan yun. So, syempre, first world country, mas maganda lang yung opportunities, mas mataas yung pasahod. Pero, at the same time, may mga bills din pong binabayaran every month. Kaya yung mga, kung nag-abroad ka, pero makita mo itong mga gantong opportunity at kaya mo naman, kagaya po ninyo, mga coaches, hindi na nyo na kinailangang mangibang bansa dahil inihahain na po ng opportunity yung pwedeng kitain. Tapos online Tama. lang, boss Correct. ka pa, sariling oras mo pa. So, Correct. marami pong opportunities. Kaya bilib na bilib talaga ako sa mga OFW talaga, coach. Kasi kahit na nasa ibang bansa pa, pero sila pa yung grabe makinig, grabe pa mag-sideline, grabe pa mag-side hustle. Pero yung iba na andito sa Pinas, nandito lang sana sa Pinas, sila pa yung choosy. I hate to say this pero sila pa yung, ayaw ko yung, ang hirap naman, di ba? Pero yung iba na nasa ibang bansa, tapos malaki na yung kinikita, sila pa yung mas open-minded to do the side hustle. Kasi yun nga, no, sabi nga nila, yung mortgage ng bahay, abutin ng 100,000. No, yung iba, mortgage lang yun. Di ba?
So, hindi pala ibig sabihin na kapag andyan ka, talagang sure na talaga na kikita ka talaga ng milyon-milyon, no? Di ba? Yung iba sinasangla pa yung bahay, binibenta pa yung kalabaw, di ba? Para lang talagang sumugal. Kaya bilib talaga ako kasi talagang open pa for side hustle. So, ano pala yung nangyari dito sa'yo na fast forward tayo, yung mga achievements mo dito sa Maximum 88, sa Evolution 8 community. Baka pwede nating ma-share, no? Doing the system po. Yeah. Ito kasi sabi, mas maganda daw wala kang alam, hindi mo kailangan maging magaling agad, tapos makikinig ka lang sa mentor mo kasi wala namang ituturong mali yung mentor mo, nadaanan na nila, papasa lang nila sa'yo, nasa sayo na kung gagawin mo rin yung ginawa nila para magkaroon ka ng resulta. So, nung ginawa Tama. ko po yung negosyo, sabi ko, ganun lang pala, kukuha lang ng ganito, share ko lang. Then, nasa-share po siya. May mga nagjo-join din kasi nagustuhan din nila. Doon po nagsimula magkaroon ng resulta. Pero, alam niyo po, nung nagsisimula ako, actually, January ko po siya ginawa. Sa tuwing sasabihin ng mentor ko noon na check your account, Oh. alam niyo po, napapaluha ako. Napapaluha ako talaga kasi, from zero, magkakaroon aging 30,000, yung umaakyat talaga siya. Tapos, lalo mo siyang gustong-gustong gawin. Kasi parang, ibig sabihin nun, meron ka ring taong natulungan na napakitaan ng oportunidad na nabigyan ng pag-asa. Yun. Kasi Tama. yung na-achieve mo, ma-achieve din niya. Parang pinapasa mo lang sa kanya. Kung nagkaroon ka ng channel of blessing, this time, ikaw naman ang channel of blessing sa iba. Ganun lang po siya. So, nung ginagawa ko na po siya, inuulit ko ng inuulit. Sino ba man ang ayaw na tumataas yung income every, di ba? Manggigigil ka po talaga. Didiinan mo po talaga. Kaya, inulit ko po siya ng inulit. Ginawa ko lang siya ng ginawa. Hanggang milestone after milestone, every week parang may mga awards. Ako yung awards bonus na lang po eh. Kasi parang dito kumikita ka na, nare-recognize ka pa. So yung support niya, they are celebrating with you sa lahat ng winnings mo. Kung nahihirapan ka, nandyan din sila. Nananalo ka, nandyan din sila. So kahit anong sitwasyon ka, nandyan po yung community. And yung makita mo po yung resulta, talagang nakaka-inspire, ulit-ulitin, galingan palalo yung negosyo. Kasi sabi nga, araw-araw, kanino ka ba bumabangon? Bakit mo ba Yun. dapat galingan? Di ba? So, Tama. kasi sa dulo, may reward. May resultang Tama. nag-aabang. So, bakit hindi mo ibibigay yung best mo? Yes. Was there a time na nahirapan ka along the way, partner? Yung na-frustrate ka kasi yung iba daw, normally, ginagawa ko naman, coach. Nag-i-invite naman ako. Nagpo-promote naman, nag-advertise. Pero feeling ko, wala namang nangyayari. So, was there a time na napagod ka at na-frustrate? So, ano yung na-remember mo doon, partner? Opo, coach, meron ding time na yun. Kasi lagi niyo pong tatandaan, ang negosyo hindi rin siya perfecto. Pero, hindi po siya overnight thing. Yung pong achievement Correct. ko na na-achieve ko yung first million commission within 6 months, Wow. bilang isang nanay po, Grabe. katumbas po nun, sleepless nights. Meron po akong Tama. nahainan, nilalatagan 3 a.m. in the morning kasi yun yung availability ng guest ko nang gustong matuto sa negosyo. Kasi nga, considering na OFW tayo, iba-iba ang time zones, mag-a-adjust ka talaga. So, matindi po yung time management doon. Magluluto na ako ng maraming pagkain kasi alam ko may meeting ako sa oras na ganun. Mag-a-adjust ka po talaga. Meron mga magpupuyat ka. Kasi hindi pwedeng ma-achieve mo yun nang wala kang ginawa na naupo ka lang. Correct. Siyempre, yan sakripisyo, yung oras talaga, dedication. Dapat passionate ka sa ginagawa mo. Kasi kaya naman nagjo-join yung mga tao, nararamdaman yung compassion mo sa kanila, na tulungan sila na magkaroon din ng pagbabago sa buhay nila. Siyempre, nahirapan din po. Pero ang doon, sinabihan ako ng mentor, kasing nag-a-analyze, ma'am. Kasi ako ma-analyze din ako. Kaya laging sinasabi dito, dapat empty cup ka, willing kang natuto. Kasi, coach, hindi mo po ako masisig. Galing na ako sa ibang negosyo. Minsan ako-compare mo siya. Diba? Alam ko kasi yung pupuntahan ko malinaw sa akin yung pinupuntirya ko, yung mga goals na pinapatarget sa akin. Kaya kahit nahihirapan ako, tumuloy-tuloy lang ako. And no, for me, alam ko naman po in my heart and in my mind, hindi lahat ng sasabihan ko mag-oo. Pero yung no po nila, I take it as a challenge. And ang no po is, para sa akin is next opportunity. Next opportunity, NO pa rin siya. Pero next person to help. Kasi yung mga taong magno-no ngayon, babalik at babalik yan. Nangyari po sa akin yan, yung mga nag-no dati, sila na yung kusang bumalik kasi nakita na yung resulta. Diba? Kasi ibig sabihin talaga nun, huwag ka agad mag-quit kasi yung iba, 2 beses lang na-reject.
Diba? Tapos baka hindi to para sa akin, coach. So, ibig sabihin nun, partner, ilang beses ka din talaga, no, na meron ding na-no or merong nag-no sa'yo. Maraming beso. Actually, coach, bugbog sarado tayo sa rejection. Pero kung Mm. ihihinto mo, anong mangyayari sa'yo? Sabi nga doon sa post ni ang matira mayaman. Correct, tama. Kasi ako believe ako sa'yo kasi talagang nag-empty cup ka and aside from that, sa dami-dami na ng business mo, nakapag-try ka na, I know for sure marami talagang naging alam ko na yan, ganyan, same lang yan, wala. Yung technique, ganito lang din. Pero at the end of the day, that's why it is not working. Kasi hindi ka naman talaga nakinig pala sa basic. Di ba? Minsan nakakalimutan yung basic. Ayun pala, akala ko. Yung effective dati, baka dati lang yun. Hindi na siya effective ngayon. Kaya mas maganda talaga, the empty cup. And especially right now, no, sa Facebook, marami talagang mga upgrades. Kaya even talaga kami, nag-attend pa talaga kami ng mga trainings. Like, nagbabayad pa talaga kami ng mga seminars. Naalala namin ni Coach MJ, no, speaking of be an empty cup, every time na merong mga loading, ganitong training, especially sa Facebook, talagang lumilipad pa kami from Mindanao to Manila. And nagbabayad pa talaga kami ng stay, ng tickets, just to attend on the training. Kasi I know for sure na yung nuggets dyan, ma-apply na naman natin yan dito. Kasi mahirap mag-level up, no? Kung ikaw mismo, punong-puno ka na. I mean, kapag alam mo na lahat, mahirap mag-absorb ng bagong learnings. Dito po sa negosyo, the more na willing ka na paturo, mas magkakaroon ka po ng resulta. Kasi kapag nagko-compare ka, nag-analyze ka, the more na pas complicated siyang gawin. Tama. And of course, since na-hit mo yung first million mo on the 6 months, sleepless nights, no? Meron talagang sacrifice. And meron talaga dito, question niya daw, ilang tao daw yung nakakausap mo araw-araw? That time, hindi ako papayag ng walang activity kasi minsan payin Mm. mo, 5 people, ganyan. Kasi ang ano po sa negosyo, dapat wag kang mag-stick sa isang tao lang. Marami dapat kasi the more the better, the more chances, di ba? Isang tao sa 10 minuto. Wag daw Mm. ganon. Dapat isang minuto, 10 tao. 10 tao. Mas Okay. marami yung chances. O nakita ko din sa'yo, ibig sabihin nun, yung sikreto lang pala is activity. Meron talagang ginagawa, meron talagang kinakausap. Hindi ka papayag na in one day wala kang maset na appointment. Kasi nasasayang yung isang araw eh. And Yes. targeted talaga yun, partner, tama ba? Yung 6 months 1M, Target, tinarget opo. talaga. So ibig sabihin no, nag-upgrade ka talaga dun sa pinakamalaking package. Kasi partner, sabi nila, pag nagpaambon ka na, magpaulan ka na. Gagawin mo din lang naman yung negosyo, itodo mo na, di ba? So, syempre, kung gagawin mo yung negosyo, pwede ka palang kumita ng maliit, pero pwede naman pala mas malaki. Isang effort, malaking kita. Doon tayo sa malaking kita para hindi sayang yung oras, hindi sayang yung effort. Kasi ganun po talaga yung tiwala ko sa negosyo. And thankfully, after 1-2 months, nabawi na. Tinodo mo na. Ganun Correct. ka-legit yung ROI natin. And siguro iba din talaga yung commitment level mo kapag dun ka lang sa ultimate package versus dun talaga sa max builder. Tinodo mo na eh. So ibig sabihin nun, iba na yung galaw mo kasi nagpalabas ka ng ganito kalaki. And for sure, malaki din talagang kikitain in a shorter span of time. Kaya po madali ring na-achieve yung first million dahil yun sa structure ng account. Kasi kung basic po ako, hindi ko po yun kikitain, mga kaibigan. Magugulat ka, kikita ka na lang ng 60,000, isang tao, di ba? Doon talaga mabilis mag-accumulate po. Dahil talaga namang nandun ka sa top na max builder ka talaga. When I started, nangangapa pa talaga. Ako lang mag-isa. Ako lang Grabe, po no? mag-isa. Wala pa po ang US branch. Online lang lahat. Hindi ko pa po kilala lahat ng mga mentors. Online. Alam nyo yung Pilipinas, tapos Canada, tapos mga nakikita mo sa Zoom lang, sa Facebook Messenger, na hindi mo sila kilala, tapos nagtiwala ka. Kasi ganun po ako, sabi ko, bahala kayo pag mang-scam kayo. Hindi ko nakasalanan. Pero I'm doing this for my future, kasi gusto kong magnegosyo, gusto kong kumita. And thankfully, may cash card naman, nawi-withdraw ko naman dito. Kasi ang doubt, ang negativity, won't give you a positive life. Correct. Diba? Pag lagi tayo magdududa, lagi tayong matatakot, saan ka pupulutin? Ganun pa din. What if you take the risk? Hindi mo malalaman hangga't di mo talaga susubukan. And nag-take the risk lang din po ako. Kahit online lang siya, mag-isa ko lang pong ginawa and marami naman pong naniwala. Tsaka hindi naman ako yung hindi naman po ako yung oo-ohan nila. Ang oo-ohan nila yung pangarap din. Pamamagitan ng ating sistema.
And nakita ko din sa'yo, partner May, kaya pala mas lalong lumaki yung negosyo mo. Kasi na-feel din ng tao yung compassion mo ba, yung reason behind kung bakit mo sila tinutulungan kasi sa pangarap nila. Kasi normally mafo-frustrate ka or kapag ino ka sa tao, kapag may nag-no sa'yo, pag tingin mo lang sa kanya is commission, masasaktan Yeah. ka, di ba? Opo. Pero kapag yung tingin mo sa kanya is to help, sa situation mo right now, kapag nag-no siya sa'yo, yung mafe-feel mo sa kanya, ay kawawa naman siya, hindi niya nakita yung opportunity. No, sayang, kasi makakatulong talaga to sa'yo and mafe-feel yan na kinakausap mo. Actually, marami kasing nagtatanong na, Coach, bakit ang dali niyong makapag-close deal? Or bakit ang dali kapag kayo yung kinakausap ng tao? Kasi ako, wala akong resulta. Parang feeling ko, kapag ako yung kumausap sa kanya, hindi siya sasali. Pero yung sekreto lang pala dun is to have the compassion and to love your business. Iba yung mafe-feel ng tao eh. Ito din pala, partner, may curious dito. Kasi 'di ba ikaw lang yung mag-isa diyan. Grabe, believe ako sa iyo kasi si partner May po, nag-top 1 po yan sa buong company. And take note ha, talagang nabulaga lahat. Kasi nung time na nakita ko din yung pangalan mo, coach, sabi ko, sino ba tong May Celestino na? Di ba kasi from nothing na rank, 'di ba nag-top 1 parang wow, I mean, isang housewife, walang upline, walang coach, walang mentor, and take note, malayo, walang office. Kayo lang dyan, kayo lang yung nag-activity. Ito din sa mga partners natin na nasa Saudi, nasa Kuwait, or nasa Greece, na siya lang mag-isa. Baka meron ka ding matip sa kanya. Ang masasabi ko lang, huwag kayong matakot na mag-build o magsimula. Kasi I started, ako lang. Kasi kung ang objective mo, kasi sabi nga doon sa FTS natin, magkaiba daw ang motibo sa objective. Diba? Ang Correct. motibo kasi may kasamang personal. Pero pag ang objective nyo po ay talagang makatulong sa kapwa, ang mga tao na karapat-dapat na mapunta sa team mo, ibibigay ng Panginoon. Because the Oh, business is from God. You correct. know, if the objective, kung sa kaibuturan ng puso mo, gusto mo talagang tumulong, kasi maganda Mm, yung hangarin mo. tama. God will bless that objective. God will bless the desire of your heart. Kasi God will keep showing people yung negosyo, yung mga taong makakasama mo. Siya na yung gagawa ng paraan para maipakita mo sa kanila. Gagawa at gagawa ang Panginoon ng paraan dahil alam niya ang hangarin mo ay maganda. Tama. Sooner or later, from zero, dadami kayo. Wala naman pong madami agad eh. Magsisimula Tama. ka muna agad sa iisa or wala muna. Ganyan. Pero eventually, kung tuloy-tuloy ka lang, aaralin mo, you keep sharing, it will grow. Magbubunga lahat ng efforts mo. Hindi Tama. man sa madaling panahon, pero darating yun. Basta patuloy kang maniwala, patuloy mo ring i-lift up yung business mo at i-ano sa Panginoon yung mga taong ibibigay niya sa'yo. Sobrang na-inspire talaga. Mas lalo ako na-inspire sa'yo. Kasi ako din kasi dati, when I tried the business, normally talaga may mga discouragement. Especially, minsan nagtatampo tayo agad sa mga coach natin, no? Kasi, of course, busy si coach. Tapos, may iba din, busy. Pero, ikaw mismo, nakita ko sa'yo na nag-step up ka. Meron ka talagang sense of ownership na talagang ito negosyo ko to, kailangan ko siyang pag-aralan. So, hindi pwede na ibigay mo sa ibang tao yung negosyo mo. No? So, for you, talagang nakita ko sa iyo, partner me, na pinag-aralan mo, ilang araw ka palang natuto, partner, sa presentation. Napapagod na yata yung mentor ka pa present. Nung nahalata ko na parang hindi na swak sa schedule, sabi ko, Diyos me, hindi pwedeng ano, kasi itong mga taong natutulungan ko, eventually, isi-share din nila, magkakaroon din sila ng mga prospect tsaka guest. After 2 weeks, partner, nag-present na ako. Pinag-practicean ko yung best friend ko muna. After 2 weeks po nung Wow. present na ako. Tsaka parang I owe it to the people. Pina-join ko sila tapos hindi namin alam i-present. Dapat mag-step up ka rin talaga para makita din nila yon. Yun din yung gagawin nila sa mga Tama. papasalihin nila, ganun. Matuto lang tayo sa isa't isa, pasa-pasa lang, copy business lang naman to. Pero dito po kasi sa amin sa Canada, mostly mga nag-work po sila. Yung time po, minsan, yun yung medyo challenging na part. Pero gusto kong sabihin po sa lahat na sa bagong sistema, mas pihadong madali gawin ang negosyo ngayon. Dahil may Correct. module, may manual,
Ang daming schedule para sa presentation. Noon po, habulan sa schedule ng presentation kasi 3 tao yung i-consider mo, yung upline, yung coach na magpo-present, tapos yung guest. Minsan pwede yung guest, hindi naman pwede si coach. Yung ganun Tama. po ba? Pero ngayon, ang dami po nating options. Correct. Yeah, Tama. we are very blessed sa Evolution 8 community. Wow, thank you so much, partner May. And by the way, may curious din dito, partner, kasi sabi niya, mabuti daw na hindi ka na defocus sa ibang business. Kasi, of course, dyan marami namang mga opportunities na dumadating sa iyo eh. So, mabuti hindi ka na defocus. Actually, coach, marami hanggang ngayon, marami pa din. May iba sumusulot pa rin hanggang ngayon. Pero sabi ko, this is it. Kasi nakita ko na yung resulta eh. Bakit pa ako titingin sa iba? Nakita ko na po yung resulta. Kung nakita ko yung resulta sa loob ng maikling panahon, nagkaroon ng resulta, how much more? Ano pa yung naghihintay in the future na pwedeng ibigay ng Maximum 88 Corporation? Di ba ba? Tama. So, tsaka same lang po yung ibang businesses. Maswerte po tayo, maganda yung sistema ng pinasukan nating negosyo ngayon. Kasi ako, coming from experience, marami po dyan na mga ngako lang, pero hindi tutuparin ang Tama. community na ipapangako nyo. Correct. Kasi yung iba interested lang po sa pay-in na ibibigay nyo. Pero after that, you're Correct. on your own. Ito po, business na it's for yourself, but you are never by yourself. Hindi po ako madede-focus kasi andito na ako. I know it's God's given. Bigay po to ng Panginoon, pagyayamanin ko na lang. Iba yung grind mo, iba din yung hataw mo kapag nakafocus ka. Kasi minsan kapag marami kang ginagawa, ito, marami kang ino-offer. Yung iba nalilito na rin eh. Ano ba yung ino-offer mo? Ikaw mismo hindi mo rin coach, alam. Nung pinasukan ko po ito, parang minsan, baka wala na silang tiwala sa akin. Ano ba? Ano bang negosyo mo? Ang dami-dami mong pinupost. Oo. Yung mga ganun ba? Kaya nung nag-stick po ako dito, hindi na ako sa iba. Parang kabayo, meron siyang ganyan, takip sa mata na nakafocus na lang ako kasi ito na yun, ito na talaga. Focus lang. Tama, yun talaga yung sekreto, partner, no? Aside sa BNMT Cup, no? Kailangan nakafocus talaga and sense of ownership na talagang ito, ako na talaga yung magbibuild ng ganitong negosyo dito sa Canada. Iba din yung parang, yung vision mo. Nakita mo talaga eh, ang linaw, no? Ang linaw ng vision mo. Kaya kahit anong rejection dyan sa gilid or kahit anong no dyan, kasi ikaw clear na clear yung path mo eh. Parang hindi ka talaga natitibag agad. Hindi ka talaga na-frustrate kasi alam mo na kasama yan sa success eh, di ba? Hindi pwede na walang failure. Kasama talaga yung mga rejection kasi walang lasa yung success mo kapag walang ganun. Parang ikaw lang yung anak ni Lord. At saka sa mga rejection po, part ng process yon, and God is Correct. preparing your story. Kasi mahirap naman magnegosyo na wala kang pinagdaan ng ano tuturo mo sa mga downlines mo later pag wala ka namang maganda yung ka ba, pagtitibay. Parang alak habang tumatagal sumasarap, sabi. O, Ganun din sa business yun. owner. Sa dami ng pinagdadaanan, mas lalong tumitibay. Hindi ka na yung parang pag na-reject, magmumukmuk ka na, hindi. Kasi no means next opportunity. At saka parang patitibayin ka talaga ng rejection. Tsaka take it na parang the person is not saying no to you. He's saying no to the opportunity na mapabago ang buhay Yes. niya. Kaya huwag kang Yes. masasaktan pag may nagno-no. Move on lang agad. Move on lang agad. Tama. Move on agad. And eto, partner, merong nagtanong dito sa akin. Sabi niya, kung hindi ka daw nag-Evolution 8, nasaan ka daw ngayon? Ganon po. Pa-post-post lang sa Facebook pero di naman kumikita. Wala na ba? Tapos may paluto-luto lang, paggawa-gawa ng reels. O baka nag-engage ako sa reels kasi magbabayad si Meta. Pero nakita ko naman, cents lang din pala binibigay ni Meta. Baka ganun lang po muna kasi hindi naman pa ako makapag-work. Pero I'm happy na kasi meron akong Evolution 8 na ginagawa. May mga Wow. tao akong nakikilala, na-inspire ako everyday. Alam niyo po, nung ginawa ko yung negosyo, ang dami kong nakilalang mga tao, ibang kwento ng OFWs. Yeah. And nakakaantig sa damdamin na kahit OFW ka, hindi ka agad makakauwi. Marami po akong nakausap dito, 25 years na, 10 years na hindi Yes. nakauwi. And I myself, 11 years po bago ako nakauwi kasi pamasahe po namin 100,000. Isang tao Grabe pa no, lang. mahal. Kaya nagpapasalamat po ako sa negosyo dahil sa kinita ko dito, nakita ko ang magulang ko. Resulta po dito ng Wow. Maximum 88 Corporation. Grabe. Pagmamalaki ko po talaga yun. Kasi nakauwi po ako dahil nakilala ko yung company, nakilala ko si Doc Pat. Yes. It's a blessing. It's really a blessing from the Lord na maging parte ng
Maximum 88 Corporation and Evolution 8 po. Oh, wow, grabe. Thank you so much, Partner May. Grabe. Talagang kahit ako, na-remind din ako, partner, na ginagawa ko itong negosyo, hindi lang siya dahil lang parang sa short term lang, but hindi natin alam na marami pala pa tayong mai-inspire na tao. Parang kang naging legend or parang meron kang naging name na, uy, dahil kay coach, ganito, nabago yung buhay ko, na-meet ko yung magulang ko. Parang iba sa feeling. Yung hindi lang siya pera-pera. Iba yung feeling na marami ka ding na-touch na lives, marami kang na-change na buhay dahil sa opportunity na binigay mo sa kanya. And with that, partner May, nakita ko yung heart mo, nakita ko yung compassion mo sa grupo mo,